Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, magkakaroon tayo ng panibagong series na which is Power of Wisdom. So, Power of Vision, Vision gives us direction. So, ating tatalakayin ngayon ang Genesis chapter 12, verse 2. Ang sabi rito, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. So ito yung sinabi ng Panginoon kay Abram na pinaalis siya dun sa lugar na kung nasaan man siya, tapos sinabi sa kanya na pumunta ka sa lugar na ito, and yun, gagawin kitang blessing, gagawin kong marangyang lugar or bansa, yung isang lugar na ito, tapos ikaw ang mumuna, parang gano'n yung sinabi niya. Sabi niya dito, and I will make your name great, and you will be a blessing. So sa unang teaching, punta tayo. Ang sabi rito, God's vision calls us out of ordinary. So yung vision ng Panginoon sa atin, o yung mga planong nakatakda para sa atin, ay tinatawag tayo ng Panginoon sa ordinaryong sitwasyon, sa ordinaryong kalagayan na sinasabi rito na kunwari nag-aaral ka, nagtitinda ka, kung anong trabaho ang ginagawa mo ngayon. So mula doon, bibigyan ka ng Panginoon ng vision kumbaga kung nasaan ka man, kung anong sitwasyon mo ngayon, may plano sa iyo ang Panginoon may vision para sa iyo ang Panginoon na marahil yung mga bagay na yun ay normal lang sa atin, pero kaya ka nandun sa lugar na yon, may plano ang Panginoon sa iyo, may vision ng Panginoon para sa iyo. So sa ikalawang teaching, ang sabi, God's vision gives us a clear compass. So yung plano sa atin ng Panginoon, or yung vision sa atin ng Panginoon, ay ito yung nagbibigay sa atin ng clear compass. Na pag sinabing clear compass, ito yung kumbaga maliwanag na destination, na parang meron kang, kumbaga parang malinaw yung destination, or malinaw yung patutunguhan mo once na nasa vision ka ng God, once na nasa vision ka ni Lord. So kumbaga malinaw, kumbaga may kasiguraduhan yung tatahakin mo na landas kung ikaw ay nasa vision ng Panginoon, kung nakita mo yung plano, or sinusunod mo yung plano sa iyo ng Panginoon. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, God's vision guides us towards greatness. So kapag tayo ay nasa vision ng Panginoon, kapag tayo ay nasa plano ng Panginoon, automatic papunta tayo sa kabutihan, automatic papunta tayo sa kasaganahan. Kasi yun nga, hindi naman tayo ilalagay ng Panginoon, o hindi naman tayo papupuntahin ng Panginoon sa kapahamakan. Kaya kapag nasa vision ka na ng Panginoon, or kung nasa landas ka na ng Panginoon, maging kampante ka na, kasi sa kabutihan ng patutunguhan mo, walang masamang mangyayari sa'yo. Ganon. So sa application, punta tayo. Paano nga ba natin ito may apply sa ating mga buhay? So sabi dito, unang-una, pray for God's vision. Manalangin tayo sa Panginoon na, Lord, ilagay mo kung saan ako nararapat. Lord, ikaw ang mag-guide sa akin kung saan ako pupunta, kung saan ako pepwesto, kung para saan ako, kung saan ako dadaan. Ganun ba? Na manalangin tayo, or magdasal tayo na, Panginoon, ibigay mo yung vision mo sa akin. Kumbaga, iparealize mo sa akin kung para saan talaga ako. Ganon. So sa ikalawang application, follow God's direction. So yun, sundan natin yung direction na gusto ng Panginoon. Sundan natin yung
kung ano yung inilaan na daan sa atin ng Panginoon. So kung may negosyo ka man, kung engineer ka man, kung doktor ka, sundan mo yun, gawin mo yun ng tama, and magpatuloy and patuloy mong gawin yun para sa kapupuri ng Panginoon. So ayun, follow God's direction. So sa ikatlong application na sabi, aim for greatness. So lahat ng ginagawa natin sa buhay, lahat ng kung anumang sitwasyon natin dito sa buhay, dapat lagi tayong nag-e-aim ng greatness. Dapat lagi tayong ginagawa natin yun ng talagang 100% kabutihan, 100% perfect, parang ganun. Kumbaga, hindi naman pala literal na perfect, pero sa lahat ng mga bagay, kasi nga once na may ginagawa tayo, yun yung yun yung way, yun yung vision ni God para sa atin, yun yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. So ibig sabihin, dahil ginusto ng Panginoon na gawin mo to, inilagay ka ng Panginoon sa lugar na ito, sa bagay na ito, sa trabahong to, so gawin mo ng perfect. So kumbaga, gawin mo ang lahat para maging perfect. Gawin mo ang lahat para sa ikapupuri ng Panginoon. So yun lamang, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.